binabati ko po na isang mapagpalang umaga si Sir Jesse Castillo at ganun din si Jasmine Tupas Purganan. At ganun din po sa lahat ng ating mga kapatid na hindi po kanina narinig dahil wala daw po akong volume. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid ay hindi ko po account yung ginagamit ko ngayon. Hallelujah. So good morning po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Praise God. Pasensya na po mga kapatid. Yan sabi nila, opo, puro kanta na lang. Ngayon po, naririnig na po ba ninyo mga kapatid? Praise God, hallelujah. Mayroon na raw, hallelujah. Praise the Lord our God. Alright, ulitin ko po. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, yung account na ginagamit ko ngayon ay hindi ko po account kasi nga po ako po ay na-restrict sa aking pong Facebook. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng restriction nung kanilang inayos yung pong aking pong yung pong gagawin sa ginawang necrological service kay Sister Aida, biglang nilak yung aking pong account yung aking pong activities about the live streaming. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating Panginoon Diyos. So praise God, purihin ang Diyos. So magandang umaga po kay Sister Emmy Diaz. At ganoon din sa iyong mga anak na nag-work from home, kina Jonah Ivy at Reds. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang Diyos. At ganoon din po kay Sister Jennifer Labis Catoy at Grace Pineson. Good morning sa inyong lahat. Alright, Pulang Lupa, binabati natin na isang mapagpalang umaga ang ating kapatid na si Sister Eldida Bienbiahe. At ganoon din kay Grace Pineson ng Baras Rizal. At ganoon din po kay Sister Rose Tasibit, Brother Romy Tasibit. Praise the Lord our God, hallelujah, purihin ang Diyos. So mamaya-maya ay pagpapatuloy natin yung ating pong mga pagbabatihan. At isang mapagpalang umaga rin po muna kay Rada Angie. Sino po itong Rada Angie? Praise God. Pakilagay lang po kung taga saan po kayo. Are you from Daet Camarines Norte? Angie, good morning po sa inyo kapatid, So nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating pong pag-aaral, yung pong gabay sa kalusugang espiritual. Napakahalaga at napaka-importante ng kalusugan ngayon, lalo na ngayon, di ba? Na meron tayong pandemya at krisis na pinagdadaanan upang wag tayong mahawa, upang wag tayong mapahamak, upang wag tayong magkaroon ng COVID-19. Kailangan po na palakasin ang ating mga katawang pisikal. Praise God. At gayon din po mga kapatid, bago pa man nangyari ang pandemyang yan, matagal ng panahon na mayroong pandemya sa ating pong mundo. At yan po ay walang iba kundi ang pandemya ng kasalanan. Praise God, hallelujah. Amen to that, Brother Leo, Architect Leo. Sasama natin sa prayer. Praise God. Yung pong pandemya ng kasalanan. At ito ang pinakamatinding pandemya ng sangkatauhan, ang pandemya ng kasalanan na kung saan ay wala pong baksin, Praise God. Hallelujah. At ang tanging bagay lamang na makapananaig sa pandemya ng kasalanan ay walang iba kung hindi ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo na siyang ibubuhos sa atin, at ito nga ay naibuhos na ng ating Panginoon 2,000 taon na ang nakararaan mula doon sa krus ng Kalbaryo. Praise God. At ang kailangan na lamang mga kapatid ay atin po itong tanggapin at sampalatayanan yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At para mapanatili na tayo po ay maging malakas, malusog sa ating katawang espiritual, ibinahagi ko po sa inyo mga kapatid ang ilang mga panuntunan at mga hakbang at mga prinsipyo upang tayo po ay maging matibay, matatag sa ating buhay espiritual. Amen po ba? Sapagkat itong pandemya ng kasalanan ay hanggang ngayon, sabi nga, ito'y nagdudulot din ng kamatayan. Ano po? Sabi po ng Romans, 14
For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya dapat lamang na atin itong praise God. Pamangkin po siya ni Pastora Lolet, Brother Dong Mancia Rocco. Okay. Good morning kapatid. Good morning. Salamat sa iyong panonood, Sister Rada Angie. Praise God. Hallelujah. So, kinuha at inango natin ang ating pong teksto mula po sa sulat ni Juan sa ikatlong Juan, kabanatang 1, talatay 2, na kung saan ay sinasabi nito, minamahal aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. So, ang hangarin niya ay hindi lamang ang ating kaluluwa ang guminawa, no? Kundi maging ang ating buong pagkatao. Kaya nga 'di ba sinasabi po ng John 10:10, sabi ni Jesus, I have come that they might have life and have it more to the full. Okay? Complete life, Zoe. Pag sinabing Zoe, kompletong buhay. Praise God. Kaya makikita po natin kung paanong ipinahiwatig sa sulat ni Juan ang kalusugang espiritual ni Gaius. So, kamusta naman ang ating kalusugang espiritu, mga kapatid? Praise God, hallelujah. Tulad ng pisikal na kalusugan, nangangailangan din tayo ng malusog na espiritu. At ibinahagi ko po sa inyo kahapon, mga kapatid, na kung papaanong ang Diyos at ang mga manggagamot sa mundong ito ay mayroong tinatawag na PDR, which is the Physician Desk Reference, kung saan nila binabasa ang mga gamot na ibibigay sa iyo, kung papaano mo itong iinumin, praise God, kung papaano ang paraan na ito ay iyong gagamitin, praise God, hallelujah. Gayon din po, ang Panginoon ay meron din pong, ang ating great physician ay meron din pong tinatawag na Physician Desk Reference para sa ating kalusugang espiritual. And ano po iyan? That is the Bible. Ang Biblia. Amen po ba, mga kapatid? Praise God. So, ibinigay ko po sa inyo kahapon ang ilang mga panuntunan, ang ilang hakbang para tayo maging malakas at malusog sa ating buhay espiritual. Una, nangangailangan tayo ng isang malakas na immune system. Kailangan natin patibayin. Kung paano ang tawag physical ay nangangailangan ng matibay na immune system para labanan ang COVID-19. Kaya nga titignan ninyo, di ba? Sabi nga ng mga eksperto, yung mga bata, madalang silang madadapuan ng COVID kasi malalakas ang kanilang mga immune system. Praise God. So gayon din po tayo, mga kapatid. No? Kung papaanong kailangan natin ng matibay at matatag na pananampalataya, yung po yung magpapatatag at magpapatibay ng ating immune system. Praise God. Kaya nga 'di ba sinasabi ng banal na kasulatan, magsitulad kayo sa mga bata. Ano po yung tutularan natin sa mga bata? Yung kanilang pananalig at pananampalataya, na ang mga bata ay hindi po sila nag-aalala, di po sila nababagabag. Praise God. So, kailangan natin ng malakas na immune system, spiritual immune system, upang maitaboy ang mga sakit. Yung pong ating kakayahang matiis ang mga banta, no? Yung mga threat ng temptation, threat ng mga pag-uusig, ng persecution, threat ng mga sakit, threat ng mga problema, mga banta na kung ano-anong binabato sa atin ng kaaway. So, yan po, upang ating maitaboy ito. Ikalawa ay upang maharap natin ang mga bagay na hindi na natin maiiwasan. Praise God. Okay? Kasi nga po, sinasabi ng banal na kasulatan, no? Ang mga bagay na nararanasan natin ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yung mga problema, yung mga kabigatan, bahagi na yan ng buhay natin habang tayo ay nasa mundong ito. Those are things that are inevitable. Hindi mo na maiiwasan. Kaya nga 'di ba sinabi ng 1 Peter chapter 2, in this you were called, sa ganito'y kayo tinawag,
upang, sabi rito, tularan ang ating Panginoon na tinawag kayo upang magtiis, sapagkat kung paanong si Kristo ay nagtiis, praise God, ay dapat natin itong sundan, no? Praise God, nag-iwan siya ng halimbawa na dapat nating tularan. Hallelujah. Amen. Praise God. So, tandaan po natin yan, mga kapatid. Nagbigay po ako ng mga ilang talata dyan, no? Praise God. Hallelujah. So, ano pa ho, mga kapatid? Kailangan natin palakasin yung ating resistensya. Yan na po yung ating espiritu, mga kapatid. Bukod sa pagpapalakas ng pananampalataya, kailangan malakas din ang ating buhay espiritual. Glory to God. Dahil kung mayroon tayong matibay na espiritual na immune system, magagawa nating mag-ingat at hindi tayo mahulog sa mga patibong ng kaaway. Praise God. Kaya nga sinasabi ng unang Korinto 10:12, kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. At sabi ng talatang 13, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kung di niya umatitiis ng tao, datapat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso, ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito inyong matiis. Hallelujah. At magagawa nating mabuhay ng maayos kung tayo po ay mayroong isang matibay na immune system. Ikalawa na ibinahagi ko sa inyo ay regular na ehersisyo. Praise God. Regular na ehersisyo. Alright? Kumbaga, pa-araw-araw na pagsasanay. No? Sanayin natin ang ating buhay espiritual sa kabanalan araw-araw. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Sabi nga nila, paano yung pastor ay araw-araw tayo ay nasa mundo pang ito, di ba alam niyo mga kapatid, kung kaya nating magpakabanal sa loob ng isang oras, pwede rin tayo sa mga oras na ito, wala kayong ginagawa, nakikinig kayo, nakasentro kayo, nakapokus kayo rito. Mga kapatid, pakinggan po ninyo ito. Kung kayo ay nakapokus ngayon, nanonood kayo ng programang ito, at wala kayong iniisip na anuman, at hindi nyo inililipat, nakatutok kayo, sa mga oras at sa mga sandaling ito, kapatid, banal ka. Wala kang kasalanan. Binabanal ka ng Diyos sa mga oras na ito. So kung kaya mo ng isang oras, kaya mo ng 2 oras, kaya mo ng isang araw, makakaya mo ng isang linggo. Amen po ba? Praise God, hallelujah. Kasi kapag tayo ay aktibo, mga kapatid, no? Ang ating spiritual ay lumalakas kapag tayo aktibo sa mga gawain ng Panginoon. Wala kang ginawa kundi magbasa, manalangin. Wala kang ginawa kundi magbahagi ng Word of God. Share dito, share doon. Yung pong nakikita ninyo yung mga anak natin, di ba? Napaka-aktibo nila, napaka-hyper nila. So, ganun din po, dapat maging hyper tayo sa ating pong buhay spiritual. Ano ba yung nagpapa-hyper sa tao? Di ba yung mga matatamis? No? Subukan ninyo kayang kumain ng matatamis sa gabi. Sigurado ako, hindi kayo makakatulog. Kaya nga pinagbabawal yan sa gabi. Huwag kayong kakain ng mga matatamis, huwag kayong inom ng soft drinks, huwag kayong kung ano-ano mga sa gabi. Nagiging hyper kayo. Praise God. Tama po ba? So anong makakapagpa-hyper ng ating buhay pananampalataya, ng ating buhay espiritual? Ang salita ng Diyos. Praise God. Amen po ba? Hallelujah. So kailangan po natin ng mga activities. Kayo ba hanggang ngayon naka-lockdown kayo sa inyong mga tahanan, mga kapatid? Di ba? Naka-lockdown tayo. O ano activities meron kayo? Wala. Gawain bahay lang, laba dito, linis dito, luto dito. Di ba? Ni wala kayong tinatawag na exercise. Iba ho kasi yung nagpapagod ka sa nag-ehersisyo ka eh. Yung trabaho, nagawain bahay, excuse me, ay pagpapagod yun. Nakakahina ng lakas, nakakawala ng resistensya. Praise God. Pero yung ikaw ay nag-ehersisyo, nagdadagdag ka ng kalakasan, kalusugan. Hallelujah. Ako nga, hindi ho nakapaglakad ngayon ng isang oras. Bakit po? Iba'y umuulan, napakalakas ng ulan. Kaya hindi ako nakapag-exercise ngayon.
Kaya hindi ko napansin na naka-off pala yung aking microphone. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So yan po mga kapatid, nangangailangan tayo ng mga activities. At yan ay nabasa po natin at ako po ay nagbigay sa inyo ng mga ilang talata sa mga bagay na yan. So nagre-review lang po tayo, no? So ano po yung ikatlo na binanggit ko? Periodic test, panakanakang pahinga. Kailangan natin tinatawag na panibagong lakas. Pagpapanibagong lakas. Praise God. Yung pong tinatawag na, kasi nga yung sobrang trabaho, no? Ito ay nakapagpapahina. So we need rejuvenation para maipagpatuloy po natin ang lahat ng ating mga ginagawa. Tulad po ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan ay madalas na siya po ay nananalangin sa mga may sakit, nangangaral siya ng salita ng Diyos, kaya nga sinabi niya sa mga alagad na kasama niya, no, magpahinga doon sa mga Marcos 6:30-31. Magseparito kayo ng bukod sa isang dakong ilang at magpahinga kayo ng kaunti. Praise God. So we are made such that we need some downtime, yung paghinto. Praise God. Hallelujah. Dahil mas magiging maganda ang ating function kapag meron tayong pahinga, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil ang Panginoon, nagpapahinga rin po siya. Praise God. So, spiritual rest doesn't mean doing nothing. Pag sinabing spiritual rest, hindi ibig sabihin na wala ka ng ginagawa. Hallelujah. It means, ito ay kumbaga paggawa ng iba't ibang bagay na magre-repress at magre-restore ng iyong lakas para sa trabaho. It allows time, no, na magkaroon ka ng quiet prayer at Bible study for yourself. Yung po ang ibig sabihin ng spiritual rest. Maybe you are so busy with God's kingdom but not with God Himself. Baka kasi tayo po ay masyado ng abalang-abala sa mga gawain ng Panginoon na hindi na tayo nagkakaroon ng panahon ng ating sariling debosyon sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Hindi masama na tayo ay laging nasa gawain ng Panginoon, pero yung gumagawa tayo ng mga gawain ng Panginoon. Pero wag naman natin hayaan na mawalan tayo ng panahon ng ating sariling debosyon. Magkaroon din tayo ng quiet time sa ating mga sarili. Praise God. Releasing anxiety and enjoying the peace of God. Na ating pong punan ng ating mga isipan ng mga bagay na magaganda at mga bagay na mabubuti. Pakawalan natin ang ating mga alalahanin. Alisin natin ang mga bumabagabag. Sabi nga ng Pilipos 4:6-9, sabi rito, pakinggan po ninyo, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, ito po ang ilalagay natin, Ito ang ating tatanggapin. Praise God, sabi dito. Anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, kung may anumang kapurihan, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Praise God, isipin ninyo. Ngayon, sa isip lang ba yan? Hindi po. Sabi ng talatang 9, ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ay gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sasain iyo. So, maliwanag po yan, Hallelujah! Amen ba mga kapatid? Praise the Lord! Kaya nga lagi ko kayo sinasabi, lagi ko
ipinaliliwanag sa inyo, no? Na para mawalan ng kabuluhan yung ating paglilingkod sa loob po ng isang oras, yung pong natututunan natin is sa pamuhay po natin. Ipamuhay po natin. Kung nais mong maging panatag at payapa, ang ilalagay mo sa iyong mga isip, pawang malilinis, pawang totoo, pawang kaibig-ibig. Praise God. Pagbukas mo ng radyo, ng television, wala ka nang marinig kundi COVID-19. Kaya yung buhay mo, yung isip mo, napupuno ng COVID, ng mga problema, nahihintatakutan ka. Sabi dito, bahagi na ng buhay natin yan. So, kung bahagi na yan, part na ng buhay natin yan, so, bakit ka pa mag-aabalang isipin yan? Ito na lang ang isipin natin yung sinasabi ng salita ng Diyos para mapanatag at mapayapa ka. Amen? Kahit saan ka magpuntang television, radyo, internet, puro COVID. Praise God. Sinasabi po ng Panginoon Diyos sa kanyang physician desk reference, ito ang ilalagay ninyo sa inyong isipan. Ito ang sa isip ninyo. Mga bagay na totoo. Ano ang totoo, kapatid? Ang totoo, pinagtagumpayan na ni Jesus ang lahat ng klase ng pandemya. Ano ang bagay na kagalang-galang at bagay na matuwid kundi ang salita ng Diyos? Mga bagay na malinis, mga bagay na kaibig-ibig. Ang pagsunod at paglilingkod sa Kanya, anumang bagay na mabuting ulat, which is the Word of God. Kung may anumang kagalingan, kung may anumang kapurihan na isipin ninyo ang mga bagay na ito. Hallelujah! Praise God! Alright, binabati natin na isang mapagpalang umaga ang ating kapatid na Sister Levy Rafael. Praise God! Kumusta na po, Brother Sister Levy, sila Brother Roel? Okay na ba? At si Eris at si Kit. Hallelujah! And from California, US of A, good afternoon sa iyo, Brother June Balasta. Purihin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. At binabati ko ang aking nanay, ang aking nanay na si Nanay Esther Pagtakhan. Good morning, Nanay. Kumusta na, Nanay? Matagal-tagal na naman tayo hindi magkikita-kita. Mabuti na lang bago nag-lockdown ay nakapasyal pa si Nanay, Praise God doon sa church. Alright, binabati rin natin Sister Rosemary and Brother Gilbert de la Cruz ng isang mapagpalang hapon dyan sa inyo sa Canada. At ganoon din Sister Lily at Brother Albic Pangilinan. At good morning din kay Sister Jessie Castillo at sa ating kapwa lingkod ng Diyos mula sa Valenzuela City. Good morning, Pastor Tony Rodeo. Hallelujah! Praise the Lord our God. At ganoon din sa iyong may bahay na Sister Rose at sa iyong dalawang anak, Pastor, Alright, sama rin natin sa panalangin mamaya, Sister Chiki na may ubo at sinisipon. Praise God. Purihin ang Diyos. Alright, okay. Noted, Sister Levy. Si Eris, sipon na lang. Si Kit, naggagamot pa. Pati si Roel. Alright, praise God. Amen to that. Hallelujah. At isang mapagpalang umaga rin kay Sister Mary Rose Perino Pondario ng Sapote, Kabila. Alright, praise God. So, makikita po natin mga kapatid, anuman ang mga nilalaman ng ating mga karaniwang mga gawain, hindi lamang tayo maaring manatili malakas sa espiritu ng walang makabuluhang mga panahon na matatahimik o matahimik ng pagbabago, hindi para lamang sa ating sarili, kundi dapat pinahalagan din natin ang pangailangan para sa ating mga kapatiran upang magpahinga. At kinakailangan wag nating pabayaan na ito pa yung ika-4, magkaroon tayo ng tinatawag na healthy diet. Yan ang importante. Healthy diet. Praise God. Gusto nyong maging matatag? Gusto nyong maging matibay, malakas, at
At praise God, ang inyong buhay espiritual, kailangan natin ng isang spiritual nourishment. Tandaan po ninyo, sinasabi ng Mateo 4, kapatid, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Sa bawat salita ng Diyos na nagmumula at lumalabas sa kanyang mga bibig. So sa mga tuwid, ang susi para maging matibay ka sa buhay espiritual, wag na wag mong kalilimutang i-feed ang iyong sarili ng kanyang mga salita. Why is that? Praise God, because according to John chapter 6, verse 63, sabi nga, ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. So ito po yung buhay, salita ng Diyos. Pagdating sa 68, sinabi ni Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Praise God! So ang buhay o ang salita na nagbibigay buhay sa atin ay nasa Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Dito ipinakikita that we grow by virtue of the pure milk of the Word of God. 1 Peter chapter 2, verse 2 and 3, pakinggan ninyo. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo, magsitibay kayo, magsitatag kayo, maging malusog kayo. Praise God! Magsilago kayo sa ikaliligtas. O kailangan natin ng healthy diet. Hallelujah! So paano yan? Iwasan ang mga spiritual junk food. Speaking of junk food, ang inyong lingkod, mga kapatid, ang takaw-takaw ko sa mga junk food, pagka kami nag-grocery ng aking may bahay, ang uwi ko puro junk food. Kasi nung ako po ay praise God, naggagawa ng sermon, nag-aaral at nagre-research, ang mga nasa tabi ko po, puro mga junk food. Alam nyo, yung isang Lay's na malaki, yung jumbo na Lay's na potato chips, isang upuan ko lang po yan. Habang merong katabing soft drinks. Tapos yung mga chicharon na, wow, talaga naman, grabe. Ganyan po ako noon, kaya ayun. Ano nangyari? Nasira ang kalusugan. Physical, yung aking physical na katawan. Why? Kasi puro basura yung pinapasok ko sa aking katawan. Hallelujah! Praise God! Lahat na ng klase, lalo na yung mga cheese curd, yung mga cheesy na mga, grabe. Ganun po ako katakaw sa mga junk food noon. Kaya, ako ang may kasalanan. Hindi ko masisisi ang diablo. Hindi ko masisisi ang diablo. Hindi lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, ang diablo ang may kasalanan. Tayo rin po, minsan. Ang gumagawa nito sa ating mga sarili, bakit po? Abay, malinaw naman po sinasabi ng Bible. Alam mo yung tama, hindi mo ginagawa. Yun may kasalanan. So, ibig sabihin nun, mga kapatid, ikaw na ang may kasalanan. Alam mo pala yung tama, hindi mo naman ginawa Tama po ba, mga kapatid? Kaya ngayon, yung mga junk food na yun, pinalitan ko na ng mga healthy food pagka ako po ay nanonood ng television, kapag ako ay nag-aaral, puro healthy food na, puro mga nuts, praise God, na bagay sa aking kalusugan, mga prutas na bagamat mahal,
Yung pwede lang sa akin na mga prutas. Nag-i-invest po ako sa mga pagkain hindi makasisira ng aking katawang pisikal. Kaya nga nagugulat yung anak ko ritong kasama ko eh. Sabi niya, ang liit-liit niyan pa, ba't ganyan kamahal? Yung bibili ka ng blueberry, tsaka yung mga cherry. Praise God. Ilang pirasong cherry, nasa 600 plus. Yung blueberry, maliit na lalagyan, nasa 500. Nagugulat siya eh. Yun lang ang bagay na pagkain sa akin. Mga superfood daw yun ng mga taong member ng media. Oh, praise God. Ano yung member ng media? Yung may mga media betis. Praise God. Hallelujah. At nung kailan lang ay bumili po ako ng supplement ko na nagkakahalaga ng halos 2,000 tart cherry sa healthy option. Oh. Bakit? Kasi gusto kong palakasin yung aking physical na katawan upang ako'y makapagpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. So, anong ibig sabihin niya mga kapatid? Akala nyo ba walang junk food na spiritual? Meron din pong spiritual junk food na dapat nating iwasan. Ito yung mga tinatawag na mga sound doctrine. Sabi nga ng Panginoon, kung tayo po, yung mga kabaliktaran ng sound doctrine, sabi nga ni Tito sa kabanatang 2 talatang 1, ngunit magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa aral na magaling. Dahil meron pong opposite po ang sound doctrine. Anything which teaches contrary to the blessed gospel. Yung po yung mga maling aral, yung pong mga aral na kung saan ay nagbubulid sa atin sa mga bagay-bagay na hindi makabubuti sa ating katawang espiritual. Sabi nga ng 1 Timothy chapter 1 verse 9 to 11, pakinggan po ninyo. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo. Dahil sa masasama at mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao, dahil sa mga nakikiapid, dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki, dahil sa mga magnanakaw ng tao, dahil sa mga bulaan, dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaan, at kung may iba pang bagay laban sa mabuting aral, ayon sa ebanghelyo ng kaluwalhatian na mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa atin. Those doctrine, mga maling aral, yan ang mga junk food. Yung mga nagtuturong lihis sa salita ng Diyos. Praise God. Tama po ba mga kapatid? Kaya iwas-iwas po tayo dyan sa mga nangangaral na si Kristo ay tao at si Kristo ay hindi Diyos. Ayan. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Yun po ang mga junk food. Ano pa ho? Yung po bang mga katuruang kumikiliti, yung mga gusto lang nating marinig, yung ayaw natin na tayo ay sinesemo at pinatatamaan ni pastor, yung gusto lang natin pagpapala, puro prosperity teaching. Yan, mga turong yan. Praise God. Sabi nga ni Timoteo, ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timoteo 4, talatay 2 hanggang 4. Pakinggan ninyo. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumuway ka, mangaral ka ng may buong pagpapahinulad at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati ng tainga. Yung pong mga pawang ang gusto lamang nila ay yung magandang maririnig nila. Yung puro pagpapala. Praise God.
ay nagsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang mga sariling mga masasamang pita at ihihiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Oh. Kaya yung mga taong mga mangangaral na nangangaral ng puro na lang blessing, puro pagpapayaman. Hindi naman masama, pero kung gano'n na lang lagi ang gusto mong marinig ng mga miyembro. Oh. Pagdating sa katuwiran, pagdating sa kabanalan, nagagalit kay pastor. Hallelujah! Tama po ba mga kapatid? Kaya, ito ang ibinigay na mensahe ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Na hindi lamang puro magagandang ikalalakas ng kumbaga yung ating mga biyaya at pagpapala ang ating nais na ibahagi sa inyo, kundi sinasabi rito na sumuwata ka, sumuway ka. Amen? Not to the extent na kinokondena mo na ang isang tao, kundi sinasabi rito ng may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Glory to God. Amen po ba mga kapatid? Kasi may mga ngaral na kapag ang kanilang mga miyembro ay tinitiwalag nila. Hindi po ganon, mga kapatid. Hindi tayo ang magpapasya, ang Diyos ang magpapasya. Praise God. Kaya nga sinasabi na, bakit dyan sa church nyo, may mga member pa kayo na nagbibisyon, na mga nagaganyan. Wala na ho sa akin yun. Ang importante sa akin na ipapangaral ko salita ng Diyos, nasa sa kanila na yon. Ang Diyos ang kikilos sa kanilang buhay. Pero para sabihin na tawatin silang pumasok sa church, bakit para sa ang church? Sabi ni Kristo, okay na parito, hindi para sa mga walang sakit, kundi para sa mga may sakit. Praise God. Hindi para sa mga mabuti, kundi para sa masasama. Ang church, ganun po mga kapatid. Katulad yan, ang church ay katulad ng isang hospital na kung saan ginagamot ang lahat ng mga may sakit. Praise God. Hallelujah. Hindi yung kapag nakita mo ang isang miyembro mo na gumagawa ng mga kamalian, hindi mo na siya papapasukin. At hindi mo na siya tatanggapin. Paano pang maitutuwid ang kanyang buhay? Praise God. Hallelujah. Amen po ba mga kapatid? Itinatama natin sila. Hindi sila itinataboy. Dahil mas lalong kailangan nila ang pagtatama, mas lalong kailangan nila ang Diyos sa kanilang buhay. Amen po ba mga kapatid? Kahit gaano kasama pa yan, hindi mo pwedeng tanggihan yan. Pag pumasok sa church yan, kailangan mong tanggapin. So sinasabi dito, kailangan natin ng healthy diet. Ang healthy diet mga kapatid ay yung pong tanggapin natin yung sound doctrine, yung magandang aral na makakatiyak kayong lulusog kayo, lalakas kayo. Hindi ang tatanggapin nyo lang kung paano kayo pagpapalain ni Lord. Hindi lang ganon. Kaya pag hindi kayo pinagpala, nanghihina na tayo, nanlulupaypay na tayo. Ang higit sa lahat, kailangan nating maging malakas, maging matibay sa pananampalataya. Praise the Lord, hallelujah. Health-giving nourishment, both the assimilation of nutrition food and the avoidance of toxic substances. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Panglima at panghuli, be at peace and happy. Be at peace and happy. Maging panatag, maging masaya. Alam nyo ba mga kapatid, na isa sa pinaka
nagbibigay sa atin ng panghihinang pisikal ay ang pagiging malungkutin at pagiging maalalahanin. Yung nababagabag ang nagwo-worry. Kaya nga kabilin-bilinan ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Di ba? Huwag kayong mabagabag tungkol sa inyong kakanin, tungkol sa inyong iinumin, tungkol sa inyong mga daramitin. Ang tinutukoy dito ng Panginoon, yung mga bagay na pangangailangan natin. Huwag nyo nang iisipin yan. Bakit po? Sapagkat sabi niya, alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ito. Kapatid, alam niya, kailangan mo ng pagkain. Kapatid, alam niyang kailangan mo ng kagalingan. Alam ng Diyos yan. Huwag mo nang pagkaabalahang isipin yan. Sabi ng Panginoon, ang isipin ninyo, sabi dito, unahin ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Ibig sabihin, unahin mong magpalakas ng iyong spiritual immune system. Yan muna ang atupagin mo. Praise the Lord. Hallelujah. Amen po ba? Kasi pag yan ang inuna mo, kapatid, hindi ka na magbabagabag, hindi ka na malulungkot. Diba anong sabi ng Panginoon sa aklat niya sa Propeta Isaias? Sa aklat ni Propeta Isaias 26, talatang 3 hanggang 4, unang bahagi ng 4. Iyong iniingatan siya ng lubos ng kapayapaan. Na ang pag-iisip ay sumasa iyo sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. Magsitiwala kayo sa Panginoon magpakailanman. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Di ba sinabi na ng Panginoon, sino sa inyo ang makapagdaragdag ng kahit man lamang isang kubikong buhay sa pamamagitan ng pag-iisip? Praise the Lord. Alam niyo si Pablo, ang may akda, siya ang nagsabi. Doon sa unang Tesalonica, sinabi niya, ano sabi niya sa talatang 16 hanggang 18 ng kabanatang 5? Ano sabi ni Pablo? Magalak kayong lagi. Magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. Pagdating ng kabanatang 4, talatang 4 ng aklat ng Pilipos, ang sulat niya sa mga taga-Pilipos, ganito ang sabi niya. Magagalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, inuulit ko, magagalak kayo. Praise God. Maaaring sabihin ninyo, kaya lang naman sinasabi ni Pablo yan, baka hindi naman niya kasi pinagdaanan yung pinagdadaanan namin ngayon. Kaya madaling sabihin, ang mga bagay na yan dahil hindi siya dumaan. No, nagkakamali po kayo mga kapatid. Iisa-isahin ko po sa inyo ang mga pinagdaanan ni Pablo. Pero ganun pa man, sinasabi niya maggalak tayo. Ha? Praise God. Sa ikalawang Korinto 4:8 hanggang 11, anong sabi rito? Ito ang experience at karanasan ni Pablo. Ha? Sa magkabi-kabila ay nagigipit kami. Oh, tignan niyo ha. Magkabi-kabila, kaliwat kanan, sa likod, sa harapan, nagigipit kami. Gayunmay, hindi nangaghihinagpis. Nangatitilihan. Pag sinabi nangatitilihan, para bagang natutulala, ano? Praise God. Gayon may hindi nawawalan ng pag-asa. Kumbaga, normal lang na minsan ay natutulala tayo dahil sa mga nangyayari sa buhay natin, pero wag naman dumating sa panahon na ikay nauubusan, nawawalan na ng pag-asa. Normal lang. Ha? Pinag-uusig. Gayon may hindi pinababayaan. Inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Laging saan may tinataglay sa katawan ng kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Sapagkat kaming nangabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa amin lamang may kamatayan. Oh, nakita ninyo?
Yan yung nagsabi na rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Rejoice, sabi rito, and sabi niya, rejoice in the Lord always. Hallelujah. Pagdating naman po sa ikalawang Korinto, kabanatang 6, 3 hanggang 11, ano sabi niya? Na di nagbibigay ng kadahilan ng ikatitiyod sa anuman upang ang aming ministeryo huwag mapulaan. Datapot sa lahat ng mga bagay ay pinagkakapuri namin ang aming sarili gaya ng mga ministro ng Diyos sa maraming pagtitiis, sa mga kapigatian, sa mga pangangailangan, sa mga paghihinagpis, sa mga latay, sa mga pagkabilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga gawa ng pagpupuyat, sa mga pag-aayuno, sa kalinisan, sa kaalaman, sa pagpapainod, sa kagandang loob, sa Espiritu Santo, sa pag-ibig na hindi mapagkunwari. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi rito, sa pamamagitan ng karangalan at kasiraang puri, sa pamamagitan ng masasamang ulat at ng mabuting ulat, gaya ng mangdaraya, gayong may mga mapagtapat. Waring hindi mga kilala, gayon may mga kilalang mabuti tulad sa nangagihingalo, at narito kami ay nangabubuhay, gaya ng mga pinarurusan at hindi pinapatay. Tulad sa nakalulungkot, gayon may laging nangagagalak, tulad sa mga duka, gayon may nangagpapayaman sa marami, gaya ng walang anumang pag-aari, gayon may mayroon ng lahat ng mga bagay. Ito ang Pablo na nagsabing, rejoice in the Lord always, na napakaraming pinagdaanan sa buhay. And yet, he think positively. Be at peace and be happy. Amen. Yun na lang ang magagawa natin sa mga panahong ito, maging masaya tayo. Huwag na tayong sumabay sa kalungkutan ng maraming tao. Meron bang dahilan para maging masaya? Meron po. At yan ang ating tatalakayin bukas ng umaga. Dahilan kung bakit sa kabila ng pandemya, sa kabila ng krisis, sa kabila na ikaw ay nakalubog sa utang, sa kabila na ikaw ay naka-ECQ ngayon, is there any reason to be at peace and to be happy? Yes to that, kapatid. Meron. At yan bukas ang antabayanan po ninyo, mga kapatid. Purihin ang Diyos na buhay. Para bang wala itong katapusan, kung sino-sino na aking nilapitan, tulong na inaasahan, di rin natagpuan. Amen! Praise the Lord our God! So dadako na po tayo sa ating pong mga kahilingan, sa ating pong mga prayer requests, mga kapatid. Sa lahat ng may mga prayer requests, mangyari po lamang na ipadala na po ninyo ang inyong mga kahilingan at babasahin na po ng inyong lingkod ang inyong mga prayer requests sa umagang ito. Lumamig na ang aking kape. Alright, sama natin sa panalangin ng ating mga kapatid na mayroon pong kahilingan kay praise God, kay brother, kay Sister Levy para po sa patuloy na kagalingan ni Eris at ganun din po kay brother Roel at kay Kit. Praise God, sama rin natin sa panalangin itong si Michael at Prisha and Hartsack, John Balasta and Annalisa de los Reyes para po sa kanilang success, maging smooth yung kanilang upcoming wedding on 2022. Ganun din po, sama natin sa panalangin ang Rafael, ang buong pamilya ng Rafael at ang buong pamilya po ng ating mga kapatid na sina praise God, sambayan po ng Nebres, praise God, na sila i-cover ng Panginoon at bigyan ng patuloy na kalusugan at kalakasan at maging comfort, Panginoon, ng ating Panginoon. At total healing para po kay Jennifer Labis, na may sipon at masakit ang lalamunan. Praise God.
At kagalingan din po para po kay Mark Macob, Cassius Gedang, Russell Riot na may mga ubo pa po sila. Praise God, hallelujah. At prayer din po para sa kagalingan ng sakit sa tenga ni Erica Biembiahe. So sama rin natin sa panalangin si Justin Canyasares, Edward and Isabel Canyasares, Patricia Gedang and Mark Macob, Mark and Russell Riot. At ganoon din po, sama natin sa panalangin si Mick Manansala na mayroon pong stage 1 ovarian cancer, Princess Marquez, at para po kay kapatid na Ginger Robles na mawala na ang sakit ng ulo niya. At ganoon din po kay Vince and M. Magana, Mami Lydia Enrique Magana, Frances and Pineson and family, John and Apple Magana and family, Carmelita Hartsak, Nora Pista, Antay, Lani Liwag and family. Praise God. Hallelujah. Sama rin natin ang ating kapatid na sina Estela Fugal and family at si Sister Becky Garcia para po sa ganap na kagalingan niya sa kanyang kidney failure. Ganon din po Stella Fugal and family, Marilyn and Wilson Corpus and family, Wilmer J. Corpus family, Ignacio family, Marilyn Sonacto Foster, at ganon din po si Brother Israel and Sister Marilu Quinto and family, Gilbert and Rosemary de la Cruz and family, JR and Diana Caricdan family, Edison and Chiqui Nadia, Sobre Peña and family, Leo and Marian Santos and family, Jaime Diaz. Sama rin natin si Joy Abia and family, Dalena and Abardo family, Gonzales family, Elisa Domingo and family, Arnel Alcon and family, Jun Soribio and family, Marvin and May Soribio and family, Marlene and Mario Soribio and family, Elmer Dalipe and family, ganun din po si Elmer Maribit, at ganun din si JP Dalipe na kanyang mga pamangkin. Sama rin natin Shelo na pagpalain ng kanyang trabaho at ang kanyang relasyon with Russell Riot, at matanggap na sa trabaho kalooban ng Diyos para sa kanya kay Grace Pinesan at kay Cassidy Del Prado sa ganap na kagalingan niya sa kanyang leukemia, at ganoon din ang pamilya po ni Brother Luisito Miki Yamas. So sama rin natin Mary Grace Umido Enriquez and family, Maria Cyril Formaleo, Rayana de los Reyes, Rosel Domingo, Rachel Pinesan Robles. Sama rin natin Richard Razon and family, Donnie Alcantara. Ganon din po sina Maricel Sagadraca and family, Remy Robino, Rogelio, Rochelle, Annabel, Amanda, Angela Arian and Rodel Costales, Rowena Morgan, Connor and Red Meriman, Mary Joy and Kit Mendoza, Sheila May Arisa, Legion Puentes, Romelito, Chut Valdez, Juchi Yuson Lourdes Tan, Bimbi Soribio, at prayer din po para po kay Kylie, at ganon din po ang pagbaba ng sugar po ni Sister Rose Tasipit. Praise God. Sama rin natin sa panalangin yung mga medical exam po ni Ruby Rose at yung kanyang eye test. Ganun din po, sama natin sa panalangin si Bimbi Soribio, Guadalupe Labis and family, Salud and Rodel Kahala, Catherine and Kelsey Kahala, Lilibet and Ray Ramirez and family, Epremia and Gerson Abia Conje and family, Lisa Villarico, Ernie Perez, Ronald Chan, Ronnie Atendido, Nanay Leti, Nanay Esther and Nanay Lourdes Sanggalang. Hallelujah. Sama rin natin itong mga kabuhayan at negosyo ng ating mga kapatid, MCB Coffee Shop, Dropshot Burger, Balay Durano, Elas Cosmetic, Brixla, Beauty Bling, OC Jamson Diagnostic Clinic, Skyhawk GPS, Reblick Internet Service, Mobile Device Integrate GPS Services, Whiskit Enterprises, Veterans Mothership, Jesus Our Wisdom Christian School, Architectural firm ni Architect Leo, Accounting firm ni Sister Lily, Car Rental Services ni Brother Lloyd, Brother Fred and Sister Elena, at ganoon din po ang Providence Memorial Plan ni na Sister Analira at Sister Ningning, Baby's Lutong Bahay ni Sister Marlene, Chocolate in Dad Spa ni Elika, at Sophie's Boutique, House Rental ni Nanay Leti, Sister Lori at Sister Remy, ni Sister Lily, at ganoon din po yung pong kay praise God, yung kay Sister Lisa na bed spacing, at ganoon din po yung pong condominium ni Sister praise God, ni Sister Apple, praise God. At protection din po kay Sister Memia dahil siya na lang daw po ang hindi vaccinated doon sa kanila, sa Tapulaw family at Kalamba family. Alright, praise God. Sama natin sila sa panalangin. Purihin ng Diyos. So sa lahat po ng may mga kahilingan, mangyari po lamang yung kung kayo ay may sakit, kung kayo po ay may karamdaman, ipatong po ninyo ang inyong kanang kamay sa bahagi ng inyong karamdaman at itaas ang kaliwang kamay patungo sa langit. At doon naman po sa may mga nais na pagpalain ng kanilang trabaho, kanilang negosyo, hawakan ninyo yung mga documents, hawakan ninyo yung mga wallet ninyo, mga bag ninyo, mga lalagyan ng pera, praise God, upang ito ay pagpalain ng Diyos. Remember, mga kapatid, the Lord says, pagpapalain niya ang lahat ng mahihipo ng ating mga kamay. Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos. Oh, glory, glory to God.
Maraming salamat po, Diyos, sa kalakasan ng aming buhay espiritual na iyo pong ibinigay sa amin sa araw na ito, hango sa iyong physician desk reference, which is your Word of God, the Bible. Salamat, Panginoon, sa mga katuruang ito na muli tinanggap po namin na tunay nga po na nagbigay ng kalakasan sa aming buhay pananampalataya. Sa umagang ito, Ama, narinig po ninyo ang mga pangalan na amin pong binanggit para po sa mga kapatid ko na mayroong kanya-kanyang mga pasanin at kahilingan sa umagang ito. Diyos, inaangkin po namin ang iyong mga pangako sa iyong mga salita na kami, O Diyos, ay malayang laging makalalapit sa tronong nabaging Diyos upang kamtan ang awa at tabag sa panahong kailangan namin ito. Kaya naririto po kami upang angkinin ang mga pangako sapagkat ang salita mo'y buhay at makapangyarihan at ito'y binabantayan mo, O Diyos, upang ito ay matupad at maging ganap na kapangyarihan sa lahat ng mga nananalig at sumasampalataya sa iyong dakilang pangalan. Diyos, itinataas po namin sa iyo ang lahat ng mga kapatid ko na mayroong mga sakit at karamdaman sa mga oras na ito. Lord, ibangon niyo po sila mula sa mga banig ng karamdaman kung saan nakapatong ang kanilang mga kamay sa bahagi ng kanilang mga katawan. Panginoon Diyos, pagpalain mo po ito at bigyan mo po sila at idaloy mo po ang espiritu ng kagalingan laban sa COVID-19. Yung mga simptomas, Panginoon Diyos, yung mga ubo, sipon, pananakit ng lalamunan, sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ito in Jesus' name. In Jesus' name, we declare total healing and deliverance right now by the stripe of Jesus. By the stripe of Jesus right now. In Jesus' name. Lord, maging yung COVID-19, yung cancer, Panginoon Diyos, yung pong mga diabetic, Lord, problem, yung pong may mga problema sa kidney, sa sakit sa puso, anumang klase ng sakit sa puso, Lord, yung may mga suliranin sa kanilang mga nerves, yung may mga barado, Panginoon Diyos, nananakit ang katawan, Lord, nananakit ang kanilang tiyan, bawat bahagi ng kanilang katawan, Panginoon, ay nakararamdam sila ng hindi maayos. Ngayong umagang ito, Ama, ipadama mo ang iyong kapangyarihan. Ikaw ang Diyos na kung saan ay napagtagumpayan mo na ang lahat ng ito, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga sa umagang ito, Diyos, ang kanilang mga kamay ay iyo pong pagpalain sa mga oras na ito, God, at aming inaangkin ang kagalingan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus right now. We rebuke the spirit of sickness and diseases right now. Whatever manner of sickness and diseases it is right now, in Jesus' name, depart from their body right now. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na pinagpala mo ang kanilang mga kabuhayan, ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Binigyan mo po sila ng kanilang mga ikabubuhay. Yung mga naang dalangin, Panginoon, ay magkaroon ng trabaho sa gitna ng pandemyang ito. Hindi ito imposible, sapagat ang Diyos namin ay Diyos na sa Kanya ay walang imposible at ang lahat ay may pangyayari. Kaya doon, Panginoon, sa mga naghahanap ng trabaho ngayong umagang ito, kapatid, tanggapin mo ang trabahong ibinigay sa iyo ng Panginoon. Tanggapin ninyo ang mga paglalaan ng Panginoon sa inyo, ang kanyang mga provision right now in Jesus' name. Itong mga kabuhayang ito ay patuloy na pagpapalain ng Panginoon Diyos. Hallelujah! Manalig lamang tayo, sumampalataya lamang tayo. Ipanatag lamang natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan sa mga sandaling ito. Dahil alam ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang gusto ng Panginoon ay unahin natin palakasin, patibayin ang ating pong immune system, ang ating spiritual na buhay, kapatid. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Ama, ngayong umagang ito. Maging ang aking mga kapatid na nagdaraos ng kanilang kaarawan, ng kanilang anibersaryo, patuloy po ninyo silang pagpalain. Dagdagan ng maraming taon na puno ng kalusugan at kalakasan, Panginoon Diyos. Ang aking may bahay, ingatan ninyo lagi sa kanyang pagtatrabaho. God, patuloy mo po siyang ilayo sa kapahamakan, lalo na't mayroong mga COVID na malakas sa US, Panginoon Diyos.
ito pong Lambda, ito pong Epsilon, Panginoon, right now in the name of Jesus, Lord, alam kong ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat laban sa pandemyang ito. Salamat po, Diyos. Patuloy namin itinataas sa iyo ang aming bansa, Panginoon Diyos. Pagpalain po ninyo ang aming mga leader, mga namamahala, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng heavenly wisdom and knowledge, Panginoon, kung paano nila mapangungunahan ang mga nangyayari at nagaganap sa amin pong mga kapaligiran. Salamat po, Diyos, ngayong umagang ito. Salamat po, Ama, sapagkat ikaw ang Diyos na umaabot at tumutugon sa lahat ng aming kahilingan. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Lahat ng gumaling, lahat ng pinagpala ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Natagpuan ako'y nagdurusa sa buhay. Ako ay bigo forever. Buhay nagbabago. Kailan pa ba ito matatapos? Alright, praise the Lord! Nakatapos na naman tayo ng isang oras ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, at kung sino man sa inyo ang pinagpala at patuloy na pinalakas ng ating Panginoon, praise God, kung nais po ninyong maging kabahagi po ng pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan at ng kanyang mga salita, mangyari po lamang na tumulong po tayo sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga handog at ng ating mga kaloob na inyo pong makikita sa ating pong comment, mga kapatid, yung pong ating GCash account, praise God. Diyan po ninyo pwedeng ipadala ang inyong mga tithes and offerings at ang inyong mga love gift para sa mga lingkod ng ating Panginoon. At para naman po sa mga nakapagpadala na, salamat po sa inyo. Ang Diyos po ang magbabalik ng mga biyaya at pagpapalang ito sa inyong buhay. Pagpapalain po kayo ng Diyos ng higit pa sa inyong mga inaasahan sapagkat upang may magamit tayo sa pagkakawang gawa. Alright, magandang umaga po kay Maring Alice Dacer Dorano at kay Paring Nap Dorano. Good morning, at ganun din kay David. At maraming salamat din po kay Sister April Eusebio. Praise God. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, at sa iyong sambayan. At ganun din po kay Sister Elena de los Santos at sa iyong pamilya, sa iyong asawa at mga anak. At from Makati City, binabati rin natin Maria Teresa Pinky Painsan. Hallelujah. Praise the Lord. Glory, glory, glory to God. Alright, magandang umaga rin kay Brother Lloyd Nebres at kay Brother Adrian Nebres. Sa karamdaman at magandang umaga rin po kay Sister Ginger Robles ng Baras Rizal, kay Sister Lori, Brother Fred, at ganun din po kay Angel, Jello, at Sophie. Praise the Lord. Hallelujah. Binabati rin natin sa mapagpalang hapon Sister Chiquina Diaz Obre Peña at si Edison at si Leia at si na Isabel Reyna Jen. sa buhay na ito ay walang Alright, bukas ang tabayanan po ninyo ang ikatlong bahagi, praise God, hallelujah, ng ating pong mensaheng gabay sa kalakasang, gabay sa ating kalusugang espiritual on how to be happy in the midst of pandemic. Pwede ba tayong maging at peace at masaya? Yan po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Pwede po. Paano, Pastor? Yan ang ating aantabayanan at pag-aaralan bukas ng umaga. Bakit tayo pwede? Bakit tayo pwedeng maging happy at maging panatag? Alright, maraming salamat din po kay Sister Rose at kay Brother Luisito.
Praise God. At ganoon din kay Sister Eldida. At ganoon din kay Sister Memia. Salamat po. Ganoon din po kay Sister Neng. Praise the Lord. Hallelujah. Sister Marlene, Brother June, thank you rin po. At ganoon din kay Sister Marilu Quinto at Sister Rosemary. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ganoon din kay Sister Levy, Sister Memia. Hallelujah. Good morning po kay Sister Lioby Palomares at kay Brother Rudy Palomares at sa iyong mga anak na sina Leia, Dylan, Dexter at sa iyong mga apo na si Matthew at Uriel. Binabati ko rin ang isang mapagpalang umaga ang aking mga apo na sina Sky at Briggs at ganoon din si Desmond. Hallelujah! Di malaman ang gagawin. Naisip lang tapusin ang buhay na kay lupin. Sa kabutihan mo, O Diyos, ako'y natagpuan. Salamat din, Maring Becky! Alaya ni Jesus. Sister Marlene, meron na ba tayong laing? Wala kaming ulam ngayon. Pa-order ng laing. Laging forever ang kanyang tawa. Okay, doon sa may mga gustong laing, pwede kayong order kasi sa Bimbis Lutong Bahay, Yung may mga tinatamad ng magluto dyan, meron silang tapsihan. Praise God. Hindi kanya iiwan. Bueno, sa saliw ng tugtuging ito, ang inyong lingkod ay pansamantala pong muli magpapaalam sa pamamahala po o sa pangunguna po ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamahala po ni Pastora Nene Principe at sa kapo ko lingkod Pastor Tony Rodeo na napakinggan ninyo kagabi. Ito po ang inyong lingkod Pastor Manny A. Dalena na sa inyo po ay patuloy na nag-aanyayang samahan po ninyo akong muli bukas mga kapatid at patuloy na nag-iiwan sa inyo ng mga salitang magbibigay sa atin ng patuloy na kalakasan at paglagot paglusog ng ating buhay espiritual na huwag tayong mag-atubiling laging lumapit sa trono ng mabaging Diyos upang kamtan ang awat na bagsa panahon. Kailangan natin ito sapagkat sa Diyos ay walang imposible. To God be all the glory. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay maghari sa ating tahanan at patuloy na ang kanyang pagliligtas ay sumaatin at ang kapayapaan ng kanyang banal na espiritu ay laging dadaloy sa atin. Stay safe, stay strong, stay healthy. To God be all the glory. God bless us all. Bye-bye. See you tomorrow. Same time, same place. Update natin sa ating project 25,000 para sa Powered Monitor Speaker. Bye-bye po, bye-bye.